Tarik. Shit. Oh. Ah. Tunog ko. Ay, buhay. Lason din ng ulan. Lason din ng ulan din. Good afternoon, everyone. So, makapal na ang ulap. So, once again, good afternoon, everyone. Or magandang hapon sa lahat. So, ito na yung naging golden. Tapos isa, parang hindi masigla yung taligsik na po. Hindi masigla yung dahon. Parang galuspad. So, ang gawin ko dito is nagkuha ko ng lupa doon sa likod. Yung dauban. So, hindi ko alam kung napuno na ba na siya o kung na, kasi yung nagdilawan lahat yung dahon tapos nangalaglag. So, ang gawin ko dito is lipat. Then, tanggalan ko ng mga dahon. Parang kaunti laman yung yung root. Pero iwan ko kung bakit ganito. Ito. Yung makapal na pala yung root. Yan sa ilalim. Yan. Nadala pa rin isa ka kuan screen. So, yun ang ko. Ikakat ko itong mga root na makapal na. Then, I think para maging maikli. Maikli ba yung maba? I-ano ko ito. Kasi kaya pala siya kasi puro man buhangin ang linagay ko. So dali siya yung nag-drain. So just hope na hindi ito mamatay. Kasi according to them na itong sampalok ito lang lagi kong ginagawa everyday. Just always sharing my bonsai. So kanina hindi ako nakatrabaho kaagad kasi nag-ulan. Ngayon na lang naghinto na ng so hopefully hindi na ito mag-ulan. So ito pa laman ang paborito ko na sampalok. Mahuhulog ba ang forma? Yung ginawa ko sa ilalim na lang kinukuha ko kasi sabi nila hindi daw pwede paramihan ito sa So ito nakuha, ito lang ang kukunin ko yung paikot-ikot na siya. Tapos try ko ang daliin ko lang ito. So ibalik ko dito sa kinalalagyan tapos gamit na ko yung low yung low sun na kasi yung ginamit ko is reverse sun. Kasi paggamit ako ng mga special soil for bonsai, ma-bankrupt ako kasi ang dami nitong mga materials. Balik ako pa. Kaya maingat na ako sa
tanggal yung mga ugat cause is marami ng bisis ako na ano, yung namatay yung ano ko, ginawa. Ito pa naman ano, yung ako, yung ganito yung ano shape niya. Kasi mahilig ako sa ganitong ano forma. Ito ang paborito ko. So, 'di ba, sa atin lang yung ano mga form. Tayo mag-decide tayo man ang maging masaya sa gawa natin. If ever may magpunta dito tapos mag-request nga gusto siyang ganyang forma, pwede nating magawa ta ng ano niya. Ano, hiwi na. Ang dali lang, hindi pa nakaabot ito ng 1 year tapos ganito na karami yung ugat. Anong tawag nito? Gamot. Ano eh? Tama na ito. Tingnan natin yung ano, sintro. Kailangan ito sa ano, sa harap. Ano naman oh, ibitay diri na dito. Kapuntrawi na wala. Tapos ang daming lamok sa turnon. Sana walang kasama itong dinggi. So ngayon, ako lang mag-isa dito sa bahay kasi nag-exam yung anak ko. Hindi na ako gumagawa ng mga bonsai. Tama na itong bonsai, ang dami na nito. So, according to my friend, yung isang master, pag din siya, agriculturist din siya sa province, pag ripat ka daw, kailangang tanggalin lahat yung dahon kasi yung mga ugat, yung sabi mo parang na-stress sila, tapos bubuhayin pa niya, magbigay pa sila ng sa mga dahon. So para hindi ko masyadong makuha yung term sinabi niya kasi yung sa agriculture, tapos hindi man po agriculture. So basta ang sabi niya, pag mag-ripat, tanggalin lahat ng dahon. Ang dami nitong kailangan kong iripat na tamarin kasi lahat nakaplanggana yung uban, so try ko na lang na one at a time. So makita ninyo pag ko yun, at tatrabaho ko one at a time, diba? Ang dami. So bawat araw isang video na naman. So this itong ginagawa ko, kaya ko sinishare para malaman niyo din na yung paggagawa ng bonsai from the start. Ni bitay diri. Iangat ako ni balik. Kasi maliit na ako sana ko ngayon, wala ko. Itong paggawa pala ng bonsai from the start, hindi basta madali. Ang tagal, lalo na yung sa akin na nag-start ako from seedlings. Okay lang yung nag-hunting ba, nang punta lang sa bundok tapos kukuha ng yung mga gulang na old materials na. So mga ilang month kaagad nila yun, mapurma na. Pero itong sa akin mahirap kasi I'm starting from seed, tapos pag wala akong wire, tanggalan ko pa ng wire. So bumabalik sa pag niya sa dati niyang form line, tapos i-wire ko naman ulit. Marami. Malapit na akong matapos. Hindi ko lang binidyo kanina pag-start to tanggal ng dahon kasi haba ng nagawa ko na filming. So kuha na lang ako, stop. So continue na lang ng malapit na matapos. So lagyan ko ito ng tubig.
Ay, salamat. Natapos na yun. So, ito na. Ilagay ko dun sa area shade. Siyempre, lagyan muna ko ng ano. So, dito yung plant niya. So, try ko na iisa ni Dre para ma-even din sa kabila. So, ito na ang tamarin ko na niripat ko tapos tinanggalan ko ng dahon. So, hopefully, hindi ito mamatay. So, i-share ko din sa inyo yung ano ko. Daming lamok dire. I-share ko rin sa inyo yung ano, yung manok ko na bonsai. Kunin ko. I-post ko muna. So, ito na. Nakuha ko na yung ano ko. Bali, tawag ko ng bonsai na manok. So, this is a bantam chicken. Tingnan nyo, no? Yan. So, matanda na yan. Yung itsura niya. So, I don't know if this is pure. Basta, kung makikita nyo itong tiil, try ko yung dugoon focus. Makita ba? Huwag kang lumipad, ha? Op. Hindi ka paluparod. Asa man ka? Sige, batog diya. Oh. This is nuktok kayo noon. Oh, so, ito yung bantam chicken ko. Kaya lang, takot kami baka maka-iskapo ba o makabuhi sa cage tapos pumunta doon sa kapitbahay. Hindi na bumalik. Wala na kaming manok. So, try ko mag-breed ng bantam chicken. So, very small. So, ano na lang, ito lang masashare ko. Yung pag-share ko naman itong bantam chicken ko. Bali, 6 ito sila lahat. 2 lalaki, puro babae yung 4. And also, sharing with my tamarin na inano ko. Bali, tiniripulit ko at saka riniripat. So, for this afternoon, ito lang masashare ko what I'm doing about my bonsai materials here and sharing also my chicken. So, thank you very much for watching. God bless you all. Have a nice day. Bye-bye. Kung makabuhi ka, wala na ko'y manok. Balik ka sa